get me back to life. I just wanna live in this moment forever. So guys, ang magandang umaga po sa ating lahat. So nandito po kami ngayon sa aking bayan po dito sa La Union po. So bali kararating lang namin kahapon. So nagpahinga ng saglit and then konting kwentuhan. So ito po So tayo ay mag-ikot-ikot muna para makita natin yung ating kapaligiran mga guys. So dito tayo guys. So lalakad-lakad muna tayo dito sa kalsada para makita natin kung ano yung view ng ating bayan. So malapit pala kami sa bundok, pero hindi naman totally sa bundok, medyo nasa gitna lang. So, tara guys, at libutin natin tong ating lugar. Ito po guys. Ayan po. So talaga pag umuwi ka ng probinsya medyo tahimik kasi medyo malayo tayo sa bayan. Kaya dito pag gabi medyo ang mga tao is nasa bahay na. So maingay lang po dito, katulad namin. Dumating po kami dito is maingay. So ang isang bahay dito pag may mga bisita yan, inaabot ng anong oras. Pero pag sila-sila lang po, makikita mo sa kalsada, tahimik na po. Kumbaga kasi medyo malayo sa kabihasnan. Dito pala yung nakatira yung aking kapatid po. Kasi dito kami tumuloy. So may kasama pala akong bata. Ito pala yung pamangkin ko na makulit talaga dito sa lugar na to. Ito talaga yung astig dito eh. Yung pamangkin ko na to. Ito. Astig dito to. Isa naman si... O kilala nyo na yun guys. Lagi nyo nakikita yan. Ito magpinsan po yung dalawa na yan. Hello, ikaw ka naman. Hello. Hi guys. Ayan po guys. Ko po yung pangit na yan. Oh, may magpinsan dalawa naman parehas makukulit. So guys, tara dito. So medyo tahimik talaga, umaga na pero tahimik pa rin po yung lugar. So kasi yung mga tao dito is medyo busy pa. So yung mga kasama ko medyo tulog pa sila lahat kasi napuyat din kagabi. Anong oras na rin kami natulog? Halos almost alauna na yata. Nag-inom pa ng konti kaya konting kwentuhan. So inabot kami ng daling araw na yata yun. Tapos sabay gising ng umaga. And then ito nga, para makita natin yung view ng kapaligiran. Ayan po guys. So tahimik. Tapos ito kalsada nila is bibira lang din naman dumadang sasakyan dito. Halos karamihan motor. Pero mga 4 wheels is konti lang. Kasi medyo nga malayo sa bayan at tahimik na lugar. So guys, so, makikita nyo. So dito lang po tayo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang dito sa maliit. Oo. Lakad-lakad lang tayo. Dito, please. Guys. Tama guys. So di ba malinis po yung kalsada. Kahit pwede kang mag takbo-takbo dito, okay lang. Kasi nga bira lang din ang dumadaang sasakyan dito. So ito lang. Yung dalawang kasamang bata, ayan o. Wala pa isang bata guys. Oo, tulog pa po yung isa, isang makulit, tulog pa yan. Ito dalawa, medyo ka na to. Ito wala yung aking pamangkin. Ito, hindi ko kilala to eh. Sino ba to? Nakikita nyo guys to? Kung sino to? Ngayon po dito siguro is marami pong mangga. Ayun, ayun. Ito po ngayon kasi pag summer talaga ito po yung mga panahon na magbubunga yung mga mangga. So pag umuwi ka ng probinsya talagang want to sawang kain mo ng mangga. Ikaw na lang yung aayaw. Ito po bali ito yung nabibili sa palengke, yung pinapahinog. Ito po. Ayan oh. Pa!
So dito marami pa pong puno ng mangga dito. Pwede, ang kinaganda lang po dito is pwede kang mamitas kahit hindi sa'yo. Kasi wala may yatang may-ari. Kaya pag umuwi kami dito, yung mga kasamahan ko, pag may nakikita mga prutas, ayan po, sige, kuha ka dyan, kahit hindi atin yan. Bahala na. Bahala na diba? Pwedeng kumuha. Ito, Florence. Hindi ko alam. Ayan po guys, lakad-lakad Sabi muna po. tayo. Medyo peaceful talaga yung paligid dito. Kaya pag ikaw umuwi ng probinsya, asahan mo na medyo tahimik talaga. So, So, cool. isang palok yan ah. Ano yan, hinog na yan, Jack? Friends? So guys, ito tayo. Guys. So, Jeep. Ano, daming bunga ng mangga. Dito tayo kumuha ng mangga, diba? Ayan po guys, oh. Ayan po yung mangga. So, marami lang siyang bunga, kaso lang maliliit pa. Pero pwede na rin kainin, kaso lang medyo maasim-asim to pag kinuha. Pag kinain mo, ito yung pinapahinog eh, yung madalas na binebenta po sa palengke, ito po. Ayan. Medyo maliliit pa yung bunga. Kita. Ayan po guys, oh. Kaya dito, libre kumuha. Tignan yung dalawa, oh. Yeah. Makukulit yan. Yan pag umaga pa lang, hindi pa sumisikat yung araw, magising na to. Lalo itong isang bata na to. Ito yung hari ng kalsada dito eh. Ayan po guys, oh. Todo pala natin. Oh, hari ng kalsada yan. Ay, hindi mo mapigilan yan basta nasa kalsada yan. Grado yan. Tara dito tayo. Ayan guys, napansin nyo, kanina pa kami nasa kalsada, wala pang dumadaang sasakyan. Kaya ganito ka peaceful po ang probinsya pag umuwi ka, lalo pag malayo ka sa bayan. May tahimik talaga. Kaya kung umuwi ka dito, yung dito talagang medyo makaka-relax ka ng maayos kasi nga tahimik siya na malayo sa ingay. Lalo na itong lugar po ng kapatid ko is medyo malayo po yung bayan. Medyo kalagitnaan na po ng bundok. So talagang tahimik. Maingay lang ngayon kasi may mga bisita. Kaya yun, medyo kahit pa paano, pag may bisita kasi ang isang bahay dito, nandun na yung kapitbahay mo na, uy, may bisita doon sa kabila. Kumbaga parang nakikita, ay, mga galing ng kwanto ah. Kaya pag umuwi ka ng probinsya, akala nila galing ka na ng abroad. Parang artista ba ang dating? Wow! Wow! Artista! Oo. Ganun dito sa probinsya. Artista ba? Artista. O guys, medyo mainit na, medyo mataas na ang araw. Dito kasi parang 6 AM pa lang ng umaga is mataas na yung araw. So tignan nyo, parang ang oras is mga alas 10 na. Kumbaga parang maaga sumisikat yung araw. So yan guys, paikot-ikot lang tayo dito kasi ito pa lang yung view na nakikita natin. So bukas po, ayan po is nasa dagat kami. Kasi nga yun po yung, kumbaga tawagin po dito sa amin is pesta ng dagat. Yung pagkatapos po ng mahal na araw, ang kasunod nun is Sabado de Gloria. Yun po yun. And then after that, yun na yung pagkabuhay ni Kristo. So ang bukas po ang mga tao dito is nasa dagat. So kami is bukas pa kami pupunta ng dagat kasi it's Friday po ngayon. Kumbaga sa pamahiin po ng mga taga-probinsya is pag Friday, ano yun?
pag Biyernes Santo pala is kailangan nasa bahay ka lang. So bawal gumagala-gala. Pero yung iba parang hindi na sumusunod sa pamahiin. Kumbaga bahala na kung ano yung gagawin mo. Hindi na nauso. Kumbaga meron pa na naman sumusunod, kaso lang hindi na lahat. Eh syempre katulad namin galing po sa Manila na hindi na yung iba kasi hindi na naniniwala sa mga pamahiin na dating ginagawa ng mga matatanda. Although may sumusuway naman, pero syempre alam mo yung mga kabataan ngayon, hindi na sila katulad dati. Na syempre ang tao pag nasa bahay lang parang boring, mainip ka kasi nga mahinto ka ng almost 2 days na pahinga sa bahay kasi nga yun yung Huwebes Santo, Biyernes Santo ang tawagin, and then babalik po ang tao pagdating ng Saturday po, yun po yung araw na parang back to normal na naman po. Kaya kung hindi ka sanay din, siyempre mainip ka pag nasa bahay ka lang. So katulad ngayon, yung mga kabataan ngayon, hindi na sila naniniwala sa mga ganun. Na pag Holy Thursday and Friday, Friday, kumbaga nandun pa rin sila, gala ng gala. Kumbaga dapat bawal magtrabaho ng mabibigat. Kaso lang sa panahon ngayon hindi na nagagawa yun. Kumbaga sa pamahiin po ng mga ngayon, yung kumbaga traditional na po na dapat ginagawa ng tao ay hindi na natutupad ngayon kasi nga siyempre ang tao nawawala na ng paniniwala sa Diyos. Kaya hindi nila iniisip na yun. Kumbaga hindi sila sanay na ganun na yung gagawin ng mga tao dito ngayon. Kahit naman ako, hindi na tayo sumusunod sa akin. Kasi syempre, ikaw naman, yung mga kasamahan mo, nag-i-enjoy sila tapos ikaw sa bahay lang, di obligado ka na lang nasasama sa kanila. Kaya yun. Kaya yung mga paniniwala ng mga sa atin, mga Pilipino, is nawala na. Hindi katulad dati pag nakita ka ng matatanda, sinasuway ka. So ayan nga po guys. So medyo na rin. Akala mo alas 10 na ng tanghali pero alas 12 pa lang. Mainit na. So very peaceful pa ang paligid, mga guys. Guys. Pag umuwi ka talaga ng probinsya, talagang tahimik talaga. Yun talaga yung isang pinaka best naman na pag umuwi ka. Malayo ka sa ingay. Number 1 talaga tahimik, lalo na pag dito sa kapatid ko is malayo sa Kabiasnan. Kumbaga nasa bundok na. So medyo tahimik talaga. Pag ikaw hindi ka sanay sa mga ganitong pamumuhay, medyo maboboring ka talaga. Syempre nga umuwi ka ng probinsya dahil nga sa bakasyon, so kailangan mag-relax para medyo makalimot muna sa mga problema, sa ingay. So need mo rin ng ganitong bakasyon. So kami naman is naaya lang din ng aming kapitbahay na magbakasyon, although kahit hindi naman sana natuloy, nagyaya na po sila na, kaya ito napasama na rin. So yan po, diba tahimik, napakatahimik. So guys, so salamat po sa inyo at na-share ko po yung itong paligid po ng aking kapatid. So ito po yung pinaka-kon talaga. So guys, ayan, tahimik talaga guys. So guys, tara na po at babalik na ako sa bahay. So maraming salamat po guys. Sige po, God bless po sa ating lahat. Salamat.